Si Hattori Hanzo ay isang ganap na alamat ng panahong feudal ng Japan. Kinikilala sa kanyang pambihirang kakayahan bilang isang samurai at ninja. Siya ay itinuturing na isang napakahusay na estratehista, isang dalubhasa sa sining ng ninjutsu at isang tapat na lingkod ng Shogun Tokugawa Ieyasu. Sa isang kritikal na yugto sa kasaysayan ng Japan, nagsilbi siyang isang tagapagtanggol at tagapayo sa estratehiya. Pinamunuan ng daan-daang Iga Shinobi sa mga misyon na nagpatibay sa kapangyarihan ng Tokugawa. Ang kanyang katapatan, kasanayan sa paggamit ng sibat at husay sa espiya ay nagbigay sa kanya ng maalamat na katayuan na sumasalamin sa ideal na samurai, isang perpektong pagsasanib ng kahusayan sa pakikidigma, talas ng isip at matibay na paninindigan. Matatagpuan sa isang bulubundukin at liblib na rehiyon ng Japan, ang Iga ay naging puso ng sining ng shinobi at pagsasanay ng ninja. Taglay ang makapal nitong kagubatan at mahirap maabot na lupain, naging perpektong lugar ito para sa pagsasanay at pagpapahusay ng mga teknik sa espya, gerilyang pakikidigma at lihim na pagpasok na siyang naging tatak ng ninjutsu. Ang lugar na ito ay nagsilbing matibay na kuta ng mga pamilya at angkan na nagpakadalubhasa sa sining ng paglusot at pagtatago kung saan ang mga kasanayan at lihim ng pagiging isang shinobi ay ipinapasa mula henerasyon hanggang henerasyon sa pamamagitan ng isang mahigpit na ugnayan ng mga maestro at mag-aaral. Hindi tulad ng ibang rehiyon na pinamamahalaan ng mga feudal na Panginoon, ang Iga ay pinamunuan ng isang lokal na estrukturang pangangkan na nagbigay rito ng bahagyang kalayaan. Ang kalayaang ito ang nagbigay daan sa komunidad ng shinobi sa Iga upang mapaunlad ang kanilang mga kakayahan ng walang panlabas na panghihimasok, pinangangalagaan ang kanilang mga teknik at pilosopiya mula sa mga impluwensyang pampulitika noong panahong iyon. Sa lugar na ito ipinanganak si Hattori Hanzo at ang kanyang kabataan ay hinubog ng disiplina at mahigpit na pagsasanay, mahahalagang elemento sa paghahanda ng isang mandirigma at isang dalubhasa sa ninjutsu. Isinilang sa isang marangal na lahi na pinagsama ang tradisyon ng samurai at ang lihim na sining ng ninja, lumaki si Hanzo sa isang kapaligiran ng matinding pagsasanay at matamang pagbabantay. Mula pa lamang sa simula, tiniyak ng kanyang ama, si Hattori Yasunaga, na maihanda ang kanyang anak sa malupit na realidad ng isang mundong feudal na puno ng walang humpay na labanan at marupok na alyansa. Sa edad na 8 taon, natutunan na ni Hanzo ang sining ng pakikidigma at taktikang gerilya. Ang kanyang pagsasanay ay hindi lamang nakatuon sa paggamit ng espada at sibat, kundi pati na rin sa espiya, lihim na pagpasok at mga teknik ng paninira. Lahat ng ito ay bahagi ng ninjutsu na kanyang natutunan sa kabundukan ng Iga. Matatas siyang kumilos sa mga anino, natutunan niyang umakyat ng walang ingay sa mga bundok at kastilyo, tumawid sa mga ilog nang hindi nagiiwan ng bakas at gamitin ang kanyang kapaligiran para sa kanyang pakinabang, lubos na umaayon sa kalikasan hanggang sa naging halos hindi na siya nakikita. Sa ilalim ng paggabay ng mga ninja masters at bihasang mandirigma, mas lumalim ang pagkaunawa ni Hanzo sa mas malalalim na aspeto ng ninjutsu, ang sining na nagbubuklod sa pakikidigma, pagbabalatkayo, paglusot at mga estratehiyang gumagamit ng kalikasan bilang isang sandata. Hindi nagpatinag ang pagsasanay. Inubos ni Hanzo ang buong maghapon sa pag-akyat ng mga bato at paggalugad ng mga kuweba. Pinapahusay ang kanyang kakayahang gumalaw ng tahimik at hindi napapansin, lubos na nakikisalamuha sa mga anino. Natuto siyang gamitin ang bawat aspeto ng kanyang kapaligiran sa kanyang pakinabang, mula sa ugong ng hangin hanggang sa paglalaro ng liwanag at anino. Gabi-gabi, siya ay nagsanay na dumaan sa mga kagubatan at nayon nang hindi nadidiskubre. Pinauunlad ang kanyang lubos na kontrol sa bawat galaw hanggang sa kaya niyang lumampas sa isang silid na puno ng tao nang walang sinumang nakapapansin sa kanya.
Pagdating sa labanan, sumailalim si Hanzo sa masinsinang pagsasanay gamit ang iba't ibang sandata mula sa sibat, espada hanggang sa kunay. Tinuruan siya kung paano gamitin ang mga nakatagong sandata, kung paano magtapon ng mga armas ng may tumpak na katumpakan, at kung paano gumamit ng mga teknik sa labanan ng walang sandata na nakatuon sa bilis at matinding bangis. Ngunit ang mas malaking hamon ay ang paglinang ng kanyang isip sapagkat ang ninjutsu ay higit pa sa pisikal na lakas. Kinakailangan nito ang isang matalas na pag-iisip, may kakayahang hulaan ang kilos ng kalaban at gumawa ng agarang desisyon sa napakapanganib na mga sitwasyon. Itinuro kay Hanzo na manatiling kalmado sa harap ng kamatayan, hinubog ang kanyang bakal na kaisipan na naging dahilan upang siya'y katakutan maging ng pinakabeteranong mandirigma. Bukod sa pakikipaglaban, ang pagsasanay ni Hanzo ay kinabibilangan ng pagiging bihasa sa pagbabalat kayo at mga teknik ng paglilihim. Natutunan niyang gayahin ang kilos ng isang pangkaraniwang magsasaka, isang naglalakbay na monghe, o maging isang mangangalakal. Isinaayos niya ang kanyang tindig, tono ng boses, at maging ang kanyang punto depende sa papel na kanyang ginagampanan. Pinag-aralan ni Hanzo ang sining ng Hensojutsu, ang teknik ng pagbabalat kayo na nagpapahintulot sa kanya na magpalit ng pagkakakilanlan ayon sa pangangailangan ng kanyang misyon. Sa iga, natutunan din niya kung paano gumamit ng mga halamang gamot at lason, pati na rin ang mga taktika sa pagpapaliban ng gutom at pananatiling buhay sa loob ng ilang araw sa mga mapanganib na teritoryo kahit walang supply mula sa labas. Ang pinakamataas na antas ng kanyang pagsasanay sa iga ay ang pag-aaral ng mga estratehiya para sa pagpasok sa mga kastilyo at kuta ng hindi natutuklasan. Siya at ang iba pang mga nagsasanay ay inatasang makalusot sa loob ng matibay na pader ng mga nayon o templo, isang gawain na nangangailangan ng tumpak na kasanayan sa pag-akyat at paglalagi sa mga anino. Madalas, kinakailangang manatili si Hanzo sa isang posisyon ng maraming oras, matyagang naghihintay ng tamang sandali upang umusad, pinalalakas ang kanyang hindi matinag na tiyaga, isang kasanayang sumusubok sa hangganan ng taong kakayahang magtiis. Si Hattori Hanzo ay lumaki sa ilalim ng matinding impluwensya ng kanyang ama, si Hattori Yasunaga, isang mataas na ranggong samurai at iginagalang na pinuno ng rehiyon ng Iga. Si Yasunaga ay isang mandirigmang hindi lamang bihasa sa paggamit ng espada at estratehiyang militar, kundi may malalim ding pagkaunawa sa mga teknik ng pagtatago at espiya ng ninja, mga kasanayang kanyang minana mula sa mga naunang henerasyon ng angkang Hattori. Bilang isang may autoridad at inspirasyon sa kanyang anak, si Yasunaga ay higit pa sa pagiging isang ama. Siya ay isang mahigpit at tahimik na guro na bihirang magsalita ng walang kabuluhan. Para kay Hanzo, siya ang huwarang mandirigma. Pinagsasama ang tapang, kakayahan at matibay na katapatan. Mula pa sa murang edad, itinanim na ni Yasunaga sa isipan ni Hanzo ang mahahalagang halaga at disiplina na gumagabay sa buhay ng isang tunay na samurai at shinobi, katapatan at disiplina. Itinuro niya sa kanyang anak na ang tagumpay sa sining ng pakikidigma ay hindi lamang nakasalalay sa lakas ng katawan, kundi sa kakayahang kontrolin ang sariling espiritu at patalasin ang isipan na parang isang matalim na espada. Ang mga aral ni Yasunaga ay hindi lang tungkol sa labanan. Tinuruan niya si Hanzo na maging mapanuri sa kanyang kapaligiran, hulaan ang galaw ng kalaban at magkaroon ng matatag at walang pag-aalinlangang presensya tulad ng payapang agos ng isang ilog na umaayon sa kanyang dinaraanan ngunit hindi kailanman nawawala ang kanyang kakanyahan. Bukod pa rito, inihanda ni Yasunaga si Hanzo para sa madilim na bahagi ng pagiging ninja kung saan minsan ang moralidad ay isinasakripisyo para sa tungkulin at kaligtasan.
Itinuro niya na upang maprotektahan ang mga taong kanyang sinumpaang paglilingkuran, ang isang mandirigma ay kailangang handang gumanap ng kahit anong papel. Kahit pa ito ay mga hulugan ng pagharap sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang pagkatao at pagbalik ng may tagumpay sa kanyang mga kamay. Mula sa kanyang ama, natutunan ni Hanzo na ang sining ng digmaan ay hindi lamang tungkol sa tagumpay, kundi tungkol din sa katatagan, tiyaga, at ang kakayahang makita ang lampas sa panlabas na anyo ng mga bagay. Ang mga aral ni Yasunaga ay nagpunla ng isang matinding layunin sa puso ni Hanzo. Pinalaki siyang may paggalang at pagbibigay halaga sa pangalan ng kanyang ama at sa angkang Hattori, dala ang pride at dangal ng pagiging tagapagmana ng isang lahi ng matatapang at tapat na mandirigma. Sa ilalim ng paggabay ni Yasunaga, hindi lamang hinubog ni Hanzo ang kanyang sarili bilang isang mandirigma, kundi bilang isang sagisag ng kung ano ang isinasagisag ng pangalan ng Hattori. Mga mandirigma ng anino na naglilingkod ng may karangalan, katalinuhan at matibay na paninindigan sa kanilang tungkulin, anuman ang kapalit. Ang kanyang unang pagkakalantad sa labanan ay nangyari sa maliliit na misyong paniktik kung saan siya ay sumama sa mga bihasang mandirigma. Doon, kanyang natutunan at isinabuhay ang lahat ng aral tungkol sa tiyaga, pagmamasid at paglilihim. Sa kanyang mga unang pagsabak, natutunan niya ang kahalagahan ng pagbasa sa galaw ng kalaban, paghula sa kanilang susunod na hakbang at pagsalakay sa tamang sandali. Isang mahalagang aral na dadalhin niya sa buong buhay niya. Sa paglipas ng panahon, si Hanzo ay kinilala bilang isang batang may pambihirang kakayahan at presensyang namumukod tangi, isang mandirigmang malapit ng maging isang alamat. Malayo sa isang karaniwang pagkabata, ang yugtong ito ng kanyang buhay ang humubog sa kanya upang maging kung sino siya kalaunan, ang Oni Hanzo, ang misteryosong mandirigmang hindi natatakot sa anuman. Habang nagkakaedad si Hattori Hanzo, ipinakita niya ang pambihirang kasanayan sa sinining ng shinobi, pati na rin ang matalas na kakayahan sa pamumuno at politika. Dahil sa mga katangiang ito, itinuring siyang isang mahalagang tauhan sa paningin ni Tokugawa Ieyasu, isang makapangyarihang Panginoon sa rehiyon na nagnanais patatagin ang kanyang kapangyarihan sa gitna ng magulong panahon ng Sengoku. Nagsimula sa isang simpleng ugnayan ang relasyon ni Hanzo at Tokugawa, kung saan si Hanzo ay nagsilbing isang taga-suporta na inatasang magsagawa ng espiya, paninira at pagmamanman. Gayunpaman, napakahusay ng kanyang unang mga misyon kaya't agad nakinilala ni Tokugawa Ieyasu ang kanyang kakayahan bilang isang estratehista at komandante. Nang mapagtanto ni Ieyasu na ang kakayahan ni Hanzo ay higit pa sa simpleng pakikipaglaban, binigyan niya ito ng mas malalaking tungkulin, hindi lamang bilang isang tagapagpatupad ng mga misyon, kundi bilang isang tagapayo sa estratehiya ng digmaan at seguridad. Kung ang karamihan sa mga mandirigma noong panahong iyon ay mahusay sa harap-harapang labanan, si Hanzo naman ay lubos na nauunawaan ang halaga ng pagtatago, pagtitiyaga at maingat na pagpaplano, mga katangiang perpektong bumagay sa pananaw ni Ieyasu, isang dalubhasang politiko at general. Ang pagkakaunawaang ito at lumalalim na respeto sa pagitan ng Panginoon at ng kanyang tapat na lingkod ay naging matibay na pundasyon upang maging isang higit na mahalagang bahagi ng seguridad at pag-usbong ng Tokugawa si Hanzo. Noong ika-12 taon ng 1572, naganap ang labanan sa Mikatagahara, isa sa pinakamahirap na labanan na hinarap ni Tokugawa Ieyasu at ng kanyang mga kapanalig laban sa hukbo ng maalamat na Panginoong Digmaan na si Takeda Shingen, isa sa pinakakinatatakutang daimyo at estratehista ng panahon ng Sengoku. Nagkaroon ng mahalagang papel si Hattori Hanzo sa labanan. Pinangunahan niya ang isang piling pangkat ng mandirigma at gumamit ng makabagong taktika
upang mabawasan ang kaswalti at matiyak ang ligtas na pag-atras ni Ieyasu kahit sa gitna ng pagkatalo. Mas marami ang hukbo ni Takeda Shingen kumpara sa puwersa ni Tokugawa at ginamit nila ang isang natatanging pormasyon na tinatawag na kaliskis ng isda, isang estratehiyang idinisenyo upang sumangga at sumipsip ng mga atake bago ito ilihis patungo sa gilid. Sikat si Shingen sa paggamit ng kanyang mabilis at mabagsik na hukbong kabalyeriya na kayang linlangin ang kanilang mga kalaban sa pamamagitan ng masisiglang at biglaang pag-atake. Nang mapagtanto ang matinding panganib, naunawaan ni Tokugawa Ieyasu na kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang mandirigma at estratehista sa abot ng kanilang kakayahan. Kaya't inatasan niya si Hanzo na bihasa sa pagtatago at likas na pakikibagay sa labanan na manguna sa isang unit na espesyal sa gerilyang pakikidigma at mabilis na operasyon. Inayos ni Hanzo ang kanyang elite na unit upang magsilbing pangkat ng paniniktik at pananggalang gamit ang kabundukan at kagubatan sa paligid ng Mikatagahara upang maglatag ng mga pagsalakay at hadlangan ang pag-usad ng puwersa ni Takeda. Sa pamamagitan ng pinaghalong mga mandirigmang Iga Ninja at matatapat na samurai, hinati ni Hanzo ang kanyang mga tauhan sa maliliit na pangkat na itinago sa mga dalisdis at sa pagitan ng mga puno. Habang sumusulong ang kabalyeriya ni Takeda, bigla ang sumalakay ang mga pangkat na ito, naghagis ng mga proyektil at lumilikha ng mga pang-akit na nagpalubag sa pag-usad ng kalaban at nagpahina sa moral ng mga tauhan ni Shingen. Isa sa mga malikhaing estratehiya ni Hanzo ay ang paggamit ng pansamantalang mga bitag, tulad ng mga nakatagong hukay at likas na harang na gawa sa mga sanga at bato na nagpahirap sa pagdaan ng kabalyeriya at sumira sa hanay ni Shingen. Dahil sa kakayahan ni Hanzo na ipatupad ang mga gerilyang taktika na ito, kasabay ng matalinong paggamit ng lupain, nagkaroon ng pagkakataon ang mga samurai ni Tokugawa na muling magtipon at bumuo ng mas organisadong depensa. Gayunman, mabilis na tumindi ang labanan at nagsimulang itulak pabalik ng mga tauhan ni Takeda ang hukbo ni Tokugawa gamit ang kanilang bilis at katumpakan sa pakikidigma. Dahil sa kritikal na sitwasyon, napilitan si Ieyasu na umatras upang mailigtas ang natitirang bahagi ng kanyang hukbo. Muling ipinakita ni Hanzo ang kanyang husay sa pamumuno at pagpaplano sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang unit upang matiyak na magiging ligtas at maayos ang pag-atras. Ipinag-utos niya sa kanyang mga tauhan ang maingat at kontroladong pag-atras habang sinisiguro ang proteksyon ng Tokugawa at ng kanyang matataas na pinuno. Sa pamamagitan ng patuloy na paggalaw, nagawa ni Hanzo na magbigay ng maling impresyon na mas marami silang tauhan kaysa sa tunay na bilang, kaya't nalinlang ang kalaban at naprotektahan ang ligtas na pag-atras ni Ieyasu. Bukod dito, gumamit si Hanzo ng estratehiyang psikolohikal sa kanilang pag-atras sa pamamagitan ng pagpapatunog ng mga tambol pandigma at pagsisindi ng mga siga sa paligid ng kampo ni Tokugawa na nagbigay ng impresyon na handa silang magsagawa ng kontra-opensiba. Ang taktikang ito, na kilala bilang walang lamang kuta, ay nagbigay daan upang mag-atubili ang mga tauhan ni Takeda sa pagsulong sa takot na mahulog sa isang bitag. Bagaman nagtapos ang labanan sa Mikatagahara sa pagkatalo ni Tokugawa Ieyasu, naging mahalaga ang papel na ginampanan ni Hattori Hanzo sa pagliligtas sa buhay ni Ieyasu at sa pagsalba sa natitirang pangunahing puwersa ng kanyang hukbo. Ang kanyang katapangan at mabilis na pag-iisip sa harapan ng labanan ay nagpalit ng isang posibleng mapaminsalang pagkatalo tungo sa isang estratehikong pag-atras na nagbigay daan sa Tokugawa upang muling magtipon at patatagin ang kanilang depensa para sa mga susunod na labanan. Ang mga ginawa ni Hanzo sa labang ito ang nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang tuso at matapang na pinuno na may makabagong mga taktika
na sinamahan ng kanyang malalim na kaalaman sa sining ng shinobi. Dahil dito, nagawa niyang harapin ang mas malalakas na puwersa at protektahan ang kanyang Panginoon sa gitna ng matinding pagsubok. Sa kanyang kakayahang makaligtas sa labanan at makabalik sa kanyang teritoryo, napagtanto ni Ieyasu na sa tulong ng mga mandirigmang tulad ni Hattori Hanzo, kaya niyang talunin kahit ang pinakamabangis na kaaway. Ang matibay na ebidensya ng katapatan ni Hanzo at ang tiwalang ipinagkaloob sa kanya ni Tokugawa ay nagpakita sa isa sa pinakadramatikong yugto ng panahon ng Sengoku. Ang pagtataksil ni Akechi Mitsuhide kay Oda Nobunaga, ang makapangyarihang kapanalig ni Ieyasu. Noong taong 1582, habang nananatili malapit sa Osaka, natanggap ni Tokugawa Ieyasu ang balita ng pagpaslang kay Nobunaga na isinagawa ni Mitsuhide, isang pagtataksil na nagdulot ng kaguluhan at kawalang katiyakan. Alam niyang hinahanap na siya ng mga tauhan ni Mitsuhide, kaya't napagtanto niyang kailangan niya ng isang ligtas na ruta para makatakas. Nang mapadpad sa isang mapanganib at banyagang teritoryo na lamang nasa isang kritikal na sitwasyon si Tokugawa Ieyasu. Dahil sa tindi ng pangyayari, nagdesisyon siyang bumalik sa kanyang teritoryo sa Mikawa upang tipunin ang kanyang mga puwersa at ihanda ang sarili sa anumang maaaring paghabol. Subalit, ang daan pabalik sa Mikawa ay mahaba at puno ng panganib sapagkat kinakailangang tumawid sa kabundukan, kagubatan at mga lansangang binabantayan ng mga tauhan ni Mitsuhide. Doon kumilos si Hattori Hanzo at gumawa ng isang matapang na plano upang protektahan ang kanyang Panginoon at ihatid siya sa lalawigan ng Iga kung saan may matibay siyang ugnayan sa mga lokal na mandirigmang shinobi. Upang matiyak ang kaligtasan ni Ieyasu, tinipon ni Hanzo ang lahat ng kanyang koneksyon at kapanalig sa Iga, palihim na nagpapadala ng mga mensahe at senyas upang ipatawag ang mga ninja at samurai na maaaring tumulong sa kanilang pagtakas. Kinailangan nilang dumaan sa mga hindi kilalang ruta at mapanganib na daanan malayo sa mga bantay ni Mitsuhide. Sa pangunguna ni Hanzo, nagsimula ang paglalakbay ni Ieyasu at ng kanyang maliit na pangkat patungo sa Iga, kung saan maasahan nila ang proteksyon ng mga mandirigmang bihasa sa paniniktik, paglusob ng palihim at lihim na pakikidigma. Nang marating nila ang lagusan ng Otogi, sinalubong sila ng humigit kumulang 300 mandirigmang ninja mula sa Iga. Lahat ay matapat kay Hanzo at handang ialay ang kanilang buhay upang matiyak ang kaligtasan ni Tokugawa. Sa kanilang pagtawid, ginamit ni Hanzo at ng kanyang mga tauhan ang kabundukan at siksik na kagubatan upang maitago ang kanilang galaw at maiwasan ang direktang sagupaan sa mga kaaway. Nagtayo sila ng mga bitag at peking harang upang lituhin ang mga posibleng humahabol at upang matunton at maalis ang anumang espiya na maaaring sumusubaybay sa kanila. Bawat galaw ay maingat na pinagplanuhan upang mapanatiling ligtas si Ieyasu at mailayo siya sa mga kamay ng mga tauhan ni Mitsuhide. Pinangunahan ni Hanzo ang mga lihim na pag-atake kasama ang mga ninja mula sa Iga na biglaang sumasalakay sa mga pangkat ng tulisan o mga kalabang naglalakbay na naglakas loob na lumapit. Ang kakayahan ni Hanzo na isaayos ang mabilis at tiyak ang mga pagsalakay ay nagsiguro na hindi kailanman na ilagay sa panganib si Ieyasu. Matapos ang maraming araw ng tensyon at patuloy na pagbabantay, sa wakas ay nakatawid ang pangkat sa teritoryo ng Iga at nakarating sa ligtas na sakop ng Mikawa. Nakatalas si Tokugawa Ieyasu ng walang pinsala, salamat sa matalas at walang takot na pamumuno ni Hattori Hanzo. Ang kabayanihang ito ang lalong nagpagtibay sa reputasyon ni Hanzo bilang isang dalubhasang shinobi at tapat na tagapagtanggol at nagsilbing mahalagang punto sa kanyang ugnayan kay Ieyasu. Mula noon,
hindi na lamang siya itinuring bilang isang pinuno ng mga ninja, kundi bilang personal na tagapagbantay ni Ieyasu at isang pinagkakatiwalaang tauhan. Bilang gantimpala sa kanyang tapang at katapatan, iginawad ni Tokugawa Ieyasu kay Hanzo ang isang mahalagang posisyon sa kanyang hukbo. Binigyan siya ng pamumuno sa isang elite na unit ng 200 ninja mula sa Iga. Sa ilalim ng pamumuno ni Hanzo, ang pangkat na ito na tinawag na Hanzomon ay naging personal na bantay ni Tokugawa at nagsilbing espesyal na puwersa ng shogunate na may pangunahing tungkuling protektahan si Ieyasu at ang kanyang mga tagapagmana. Ang natatanging posisyong ito ang naging rurok ng pag-angat ni Hanzo at sumasalamin sa ganap na pagsasanib ng kanyang unit sa kapangyarihan ng Tokugawa. Lumaganap ang kanyang impluensya at kasikatan at ang pangalang Hattori Hanzo ay naging sagisag ng di matitinag na katapatan, estratehiya at tapang. Habang lumawak ang reputasyon ni Hattori Hanzo, lumampas ang kanyang katayuan sa pagiging isang simpleng pinuno ng mga shinobi at naging isang alamat. Ang kanyang pambihirang kakayahan sa pakikidigma, matibay na katapatan kay Tokugawa Ieyasu at mapanlikha at hindi mahulaan na mga taktika ay nagsimulang ipagkwento ng mga nakasaksi sa kanyang mga tagumpay. Mabilis na nakilala si Hanzo hindi lamang bilang isang mandirigma. Sa isipan ng marami, itinuring siyang isang tunay na puno ng mga anino, isang taong ang matikas na presensya ay nagpatatakot sa kanyang mga kaaway at nagbigay inspirasyon sa kanyang mga kapanalig. Ang kanyang mga nagawa ay hindi lamang nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isa sa pinakabantog na estratehista ng piyudal na Japan, kundi nagbunsod din ng mga kwento na sa pagsasanib ng katotohanan at alamat ay lalong nagpalawak ng kanyang pangalan sa mga angkan at hukbo na nakakakilala sa kanya. Sa paglipas ng panahon, kumalat ang mga bulong-bulungan tungkol sa kung si Hanzo ay may kakayahang supernatural. Ang kanyang mga mandirigma na may pambihirang husay sa paggalaw ng walang ingay at sa paglalaho sa anino ay nagbigay lakas sa paniniwalang ito. Halos nagmistulang, hindi siya nakikita ng kanyang mga kalaban. Bukod pa rito, ang paraan ng kanyang pakikidigma, ang harapin ng panganib ng may kapanatagan at matinding katumpakan ay lalong nagbigay sa kanya ng mahiwagang aurang tila nagtataglay ng kapangyarihang lampas sa tao. Dahil dito, parami ang naniniwala na si Hanzo ay may mistikong kakayahang hulaan ang kilos ng kanyang mga kaaway at hubugin ang paligid ayon sa kanyang kagustuhan. Ang lumalaking paghanga at takot na ito ay humantong sa pagbansag kay Hattori Hanzo bilang Oni Hanzo o Demonyong Hanzo. Sa wikang Hapones, ang Oni ay hindi eksaktong nangangahulugan ng demonyo sa kanluraning pananaw, kundi isang makapangyarihan at nakakatakot na nilalang, isang puwersang nagbibigay galang at nagdudulot ng pangamba. Ang palayaw na ito ay naging tanyag sa mga nakaharap niya o sa mga nakarinig ng kanyang katapangan at halos supernatural na presensya sa labanan. Para sa kanyang mga kaaway, si Hanzo ay isang tunay na demonyo, hindi mahuli, walang awa sa kanyang pagkilos at kayang magdulot ng sindak sa kanilang puso sa kanyang presensya pa lamang. Ngunit para sa kanyang mga kapanalig, ang Demonyong Hanzo ay isang makapangyarihang puwersang nagpoprotekta, isang taong laging nasa unahan ng labanan at handang isakripisyo ang lahat para kay Tokugawa. Lumaganap ang mga kwento na kaya ni Hanzo matukoy ang kanyang mga kaaway bago pa man niya sila makita at nasa madilim na gabi, maaari siyang lumitaw mula sa mga anino upang patayin ang sinumang magbanta kay Tokugawa. Bagamat pinalamutian ng bugso ng damdamin ng mga tao, ang mga kwentong ito ay lalong nagpanday sa alamat ni Hanzo. Tinanggap niya ang reputasyong ito at ginamit ang kanyang lihim na network ng mga espiya upang ipalaganap ang mga alamat na ito, lalo pang pinatibay ang kanyang mistikong imahe. Noong taong 1600, ang labanan sa Sekigahara
ay isa sa pinakamahalagang sandali sa kasaysayan ng Japan. Isang pangyayaring humubog sa kinabukasan ng bansa at nagbigay daan sa pagtatatag ng Tokugawa Shogunate. Malaki ang naging papel ni Hattori Hanzo sa tagumpay na ito, gamit ang kanyang husay sa espiya, paglusob at pamumuno upang tiyakin ang tagumpay ng hukbo ni Tokugawa laban sa mga kalabang pinamunuan ni Ishida Mitsunari. Itinatag niya ang isang malawak na network ng mga espiya na palihim na nagmamanman sa galaw ng hukbo ng kaaway at naghahatid ng mahahalagang impormasyon kay Tokugawa. Ang impormasyong ito ay napakahalaga upang lubos na maunawaan ni Ieyasu ang mga plano ni Mitsunari at ng kanyang mga kapanalig na nagbigay sa kanya ng kakayahang bumuo ng estratehiyang kayang unahan ang kilos ng kanyang kalaban. Sa mga araw bago ang labanan sa Sekigahara, pinangunahan ni Hanzo ang sunod-sunod na misyon ng paglusob sa linya ng kaaway. Kasama ang isang piling pangkat ng mga ninja, isinagawa niya ang pagsabotahe sa mga himpilan, pagputol sa mga linya ng komunikasyon, at pagpapalaganap ng kawalan ng kapanatagan sa hukbo ni Mitsunari. Ang mga operasyong ito ay hindi lamang nagpahina sa moral ng mga kaaway, kundi nagdulot din ng paghihirap sa koordinasyon ng iba't ibang pangkat ng mga Panginoon ng digmaan na sumusuporta kay Mitsunari. Ang kakulangan ng pagkakaisa sa hukbong kanluranin ay isang pangunahing kahinaan na napakinabangan ng husto ni Tokugawa Ieyasu sa aktwal na labanan. Sa mismong araw ng labanan, si Hanzo ay nakaatas sa isang piling unit handang tumugon sa anumang pangangailangan sa gitna ng digmaan. Ginamit niya ang kanyang unit upang palibutan ang kalaban sa mahahalagang sandali, pinahina ang kanilang depensa at pinigilan ang pag-abante ng mga tropa ni Tokugawa. Pinangunahan din niya ang kanyang mga tauhan sa pag-atake sa mga pangunahing target, mga pinakamahalagang komandante at opisyal ng kaaway na nagdulot ng mabilis na pagkasindak sa hanay ng kalaban. Ang kanyang mga taktika ay mabilis at nakamamatay. Sa kabila ng matinding labanan at pabago-bagong takbo ng digmaan, pinamunuan din ni Hanzo ang pribadong tanod ni Ieyasu na may pangunahing tungkuling protektahan siya mula sa anumang pagsalakay o potensyal na panganib. Batid ni Hanzo na ang buhay ni Ieyasu ang pinakamahalaga sa kanilang adhikain, kaya't siya at ang kanyang mga tauhan ay nanatiling alerto at handang isakripisyo ang lahat upang tiyakin ang kaligtasan ng kanilang Panginoon. Ang tagumpay ng Tokugawa sa Sekigahara ay nagpatibay sa pagkakaisa ng Japan sa ilalim ng kanyang pamumuno at nagsilbing simula ng Tokugawa Shogunate na maghahari sa bansa sa loob ng mahigit 250 taon. Para kay Hattori Hanzo, ang Sekigahara ang naging pinakamataas na tagumpay ng kanyang karera, ang katuparan ng kanyang tungkulin bilang tagapagbantay at matapat na kapanalig ni Tokugawa. Matapos makamit ni Tokugawa Ieyasu ang pinakamataas na kapangyarihan bilang shogun, pumasok ang Japan sa isang bagong panahon ng relatibong kapayapaan at katatagan. Gayunpaman, ang kapayapaang ito ay hindi lamang nakamit sa pamamagitan ng tagumpay sa labanan. Kinakailangan din ang isang masusing sistema ng panloob na kontrol at pagbabantay upang mapanatili ang bagong rehimen at maiwasan ang mga sabwatan at pag-aalsa. Dahil sa kanyang malawak na karanasan sa espiya at lihim na pakikidigma, nagkaroon ng mahalagang papel si Hattori Hanzo sa pagbabagong ito. Siya ang tumulong sa pagpapatupad ng isang sistemang pansiguridad at paniktik na nagbigay proteksyon sa Tokugawa Shogunate sa loob ng maraming dekada. Sa ilalim ng kanyang pangangasiwa, bumuo siya ng isang hukbo ng mga espiya at impormante mula sa hanay ng mga ninja ng Iga at Koka. Ang mga ito ay lihim na kumilos hindi lamang sa Edo na ngayon ay Tokyo, ang bagong sentro ng pamahalaan, kundi pati na rin sa iba't ibang lalawigan. Ang pangkat na ito ay tinawag na Onmitsu o ang mga nakakakita ng lahat, isang unit na kumikilos sa anino upang panatilihin
ang kaayusan at pigilan ang anumang sabwatan na maaaring magpabagsak sa rehimen. Lihim na kumilos ang mga kasapi ng network na ito, nagpapanggap bilang mga mangangalakal, artesano at maging mga naglalakbay na monghe upang makapasok sa mga teritoryong maaaring may nag-uumpisang paghihimagsik. Ang sistemang pansiguridad na ito ay hindi lamang nakatuon sa panlabas na mga banta. Layunin din nitong bantayan mismo ang Korteng Tokugawa upang matiyak na walang panloob na alitan o pagtataksil ang makakasira sa pundasyon ng shogunate. Ang mga reformang pansiguridad na isinulong ni Hanzo ay nagpatibay sa kapangyarihan ng Tokugawa Shogunate at nagpatatag ng kapayapaan sa pamamagitan ng isang tuloy-tuloy na pagbabantay, kung saan ang mga potensyal na panganib ay napipigilan bago pa man lumaki ang mga ito. Sa ilalim ng sistemang ito, nagkaroon ng relatibong katahimikan ng Japan sa panahon ng Edo at ang estratehiya ng pansiguridad at paniktik na ipinatupad ni Hanzo ang isa sa mga susing elemento sa pagpapanatili ng katatagan ng rehimen ng Tokugawa. Ang kanyang pamana ay hindi lamang bilang isang mandirigma o estratehista, kundi bilang isang tagapagpanukala na nakaunawa sa halaga ng pagbabantay at panloob na proteksyon upang mapanatili ang pangmatagalang kapangyarihan ng isang pamahalaan. Matapos ang ilang dekada ng tapat at napakahalagang paglilingkod sa angkan ng Tokugawa, natapos rin ang paglalakbay ni Hattori Hanzo II. Ginugol niya ang kanyang huling mga taon sa relatibong kapayapaan. Habang hawak pa rin ang kanyang mataas na posisyon, unti-unti niyang binawasan ang kanyang mga tungkulin at itinuon ang sarili sa pangangasiwa at pagsasanay sa susunod na henerasyon ng mga mandirigma at espiya. Ipinasa niya sa kanila ang mga prinsipyo ng katapatan, disiplina at ang espiritu ng isang shinobi na kanyang isinabuhay. Ayon sa ilang makasaysayang tala at tradisyon, sinasabing si Hattori Hanzo ay naging isang mongheng Budista sa huling bahagi ng kanyang buhay. Matapos ang ilang dekadang paglilingkod sa angkan ng Tokugawa bilang isang mandirigma at estratehista, pinaniniwala ang pinili ni Hanzo ang isang buhay ng pagninilay at espiritual na paglayo, kasunod ng landas ng Budismo. Si Hanzo ay namatay sa natural na dahilan, tinatapos ang kanyang buhay bilang isang alamat at lubos na iginagalang na tao. Ang kanyang pagpanaw ay naging hudyat ng pagtatapos ng isang makasaysayang panahon para sa angkan ng Tokugawa na nawalan ng isa sa kanilang pinakamatapat at pinakamahuhusay na tagapagtanggol. Bilang pagpaparangal at paggalang, inilibing si Hattori Hanzo sa templo ng Sainenji sa Tokyo. Ang kanyang mga sibat na naging tatak ng kanyang pagkatao at sumasagisag sa kanyang di matitinag na diwa ay iniimbak sa loob ng templo. Hanggang sa kasalukuyan, ang mga sibat na ito ay maingat na pinangangalagaan sa Sainenji bilang isang pagpupugay sa kanyang buhay at pamana. Sa patuloy na pag-iingat ng mga ito, ang kanyang mga sandata ay nagsisilbing paalala sa mga tagumpay ni Hanzo, sa kanyang walang takot na tapang at sa matibay niyang katapatan sa angkan ng Tokugawa.